Isang linggo bago ang pagpasok ng mga bagong estudyante ng Malays Academy, isang babae ang tumawag kay Park Hana na ay isang kinatawan ng Yunhua Guild ay naatasan na magbigay ng regalo kay Jaehyun para sa pagpasok sa Malays Academy. Malapit na pareho silang nasa Raider Shopping Center. Bumili si Park Hana ng regalo ng equipment sa Raider para kay Jaehyun. Bumili sila ng ilang equipment sa mahal na presyo, nang gustong imbitahin ni Park Hana si Jaehyun na mag-check at bumili ng armor. Tumanggi si Jaehyun sa dahilan na hindi na niya kailangan dahil may armor na siya. Nakuha ang armor ni Jaehyun pagkatapos niyang talunin si Nightshade. Ang armor ay tinawag na Shadow Armor na nagmula sa mga fragment ng anino ng Nightshade kasama ang pagdaragdag ng katangian ng conceal. Ipinaliwanag ni Park Hana na ang mga item na may mga katangian ng pagtatago ay napakahirap hanapin, kahit na sa Korea ay mayroon lamang isang raider na may kakayahang mag-conceal, na kapatid ni Park Hana na si Yonghwa Guild Manager, Park Sung-jae. Nang marinig iyon, natahimik si Jaehyun at nataranta dahil sa nararamdaman niyang magkaiba sila. Biglang sumulpot ang Nornir system na sumang-ayon kay Jaehyun. Agad na lumitaw ang isang berdeng ilaw sa harap ni Jaehyun tulad ng naghatid kay Jaehyun sa treasure gate sa dungeon noong nakaraan. Agad tumakbo si Jaehyun para sundan ang liwanag na humahantong sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Jaehyun at nakita niya ang isang metal na bato na may kulay gintong natatakpan ng bato. Ang passive skill na Supreme God's Eye, nakakakita ito sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga ilusyon at ihayag ang katotohanan. Pagkatapos ay matagumpay na na-unlock ang low-rank skill ng Supreme God's Eye passive skill. Ang skill ay tinawag na detection na nang na-activate ay may detect ang halaga ng mga hindi kilalang item pati na rin ang see-through conceal at iba pang illusory na skills. Sa ibang kondisyon, may second mandirigma na nagkakaroon ng tunggalian. Ang lalaking nagngangalang An Hoyan ang nanalo sa tunggalian. Si An Hoyan ay isa sa mga potensyal na kandidato ng Raider. Maraming tao ang nagsabi na siya ang magiging hinaharap na S-rank Raider ng Korea. Binati siya ng kanyang ama ngunit tila hindi nasasabik si Hoyan na marinig iyon dahil ito ay hindi komportable. Habang naliligo si Hoyan, iniisip niya ang kanyang landas sa buhay. Sawang-sawa na siya sa boring at regimented na buhay kung saan wala siyang balak gawin. Hindi ang buhay ng Raider ang inaasahan ni Hoyan. Back to Jaehyun. Ang gold-colored metal stone na nakita ni Jaehyun kanina ay equipment na tinatawag Mistiltean na maaring lumaki kasama ng user at naglalaman ng hindi kilalang kapangyarihan ng magic. Ang item ay isang sanga ng puno ng missile na lumikha ng sandata na pumatay sa anak ni Odin na si Balder. Nang ginamit ang item, matututunan ng user ang passive skill na Magic Power Detection. Maaaring mapataas ng passive skill ang kakayahang makakita ng magic power sa pinakamataas na level pati na rin dagdagan ang pag-unawa at pagmamasid sa daloy ng mana. Sa parehong Raider Shopping Center kung saan si Jaehyun, si An Hoyan at ang kanyang ama ay naghahanap ng equipment. Sinabi ni Hoyan sa kanyang ama na huwag gumamit ng maraming pera sa pagbili ng mga equipment at mas mabuting gamitin ito para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina. Nang marinig ang mga salita ni Hoyan, nagalit ang kanyang ama dahil isa siyang future S-rank Raider. Labis na nanlumo si An Hoyan sa mga inaasahan na nakadirekta sa kanya, ni hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Ito ba talaga ang gusto niyang Raider maging? Dahil kung gayon, wala ito ang pinagkaiba sa mga hayop sa zoo. Noong maliit pa si Hoyan at nagkakaroon ng awakening, ang ina ay ngumiti ng mainit at hinimas ang kanyang ulo. Noon nang arap si Hoyan na maging isang Raider, ang pamilya ni An Hoyan ay hindi isang mayamang pamilya, kaya si Hoyan ang huling pag-asa ng pamilya. Ngunit ang liwanag ng pag-asa na iyon ay kasangkapan lamang ng kanyang ama, at ngayon, para na siyang makina na sumusunod lang sa utos ng kanyang ama. Habang nawawala sa pag-iisip si Hoyan, isang anunsyo ang ipinalabas sa loob ng shopping center. Sinabi sa announcement na nagkaroon ng dungeon break at nabalitaan na may nagpakitang demonyo. Binilisan ni Hoyan na umalis doon ng mabilis dahil isa siyang genius na bata na matutukoy ang kapalaran ng South Korea sa hinaharap at walang dahilan para madamay siya sa insidenteng ito. Sa pagkakataong ito ay ayaw makinig ni Hoyan sa sinabi ng kanyang ama. Tumakbo siya palabas para iligtas ang mga tao dahil ito na ang pagkakataon niya para patunayan ang sarili niya bilang isang Raider.
Pagdating ni An Hoyon sa kinaroroonan ng mga halimaw, sa sobrang takot niya ay ginawa na ito ang kanyang katawan na katulala hindi makagalaw. Nang sasalakayin na ng mga si Hoyon na hindi makagalaw dahil sa takot, si Jae-hyun ay umahan sa pamamagitan ng pagtapak sa halimaw at saka napansin ni Jae-hyun na ang nasa harapan niya ay si An Hoyon. Sinong mag-aakalang makikilala niya ang unfortunate genius na si An Hoyon sa ganito ang lugar? Humingi ng tulong si Jae-hyun kay Hoyon para tulungan siyang talunin ang mga halimaw. Bago natapos ni Jae-hyun ang kanyang mga salita, sinabi sa kanya ni Hoyon na may isang halimaw sa likod ni Jae-hyun. Alam ito ni Jae-hyun at natalo niya ang sa isang pag-atake gamit ang lightning chain. Laking gulat ni An Hoyon na nakakita niyon, sinabihan siya ni Jae-hyun na bumalik sa katinoan at itinaas ang kanyang sandata para harapin ang mga halimaw. Kakaiba ito para kay Hoyon. Nang marinig niya ang mga salita ni Jae-hyun, ang takot na agad na bumabalot sa kanya naglaho. Sinabi ni Jae-hyun kay Hoyon na gamitin ang taunt skill dahil ito ay isang skills na mayroon ang warrior. Gusto ni Jae-hyun na huwag tumakas ang mga halimaw at gusto ni Hoyon na pukawin ang kasing daming halimaw hanggat maaari. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni An Hoyon ang kanyang espada at kalasag, pagkatapos ay isinaaktibo ang aktibo skills, Taunting Roar. Ang epekto ng skills ginawa ng mga halimaw sa loob ng radius na 50 metro ay naging matulungin bilang pati na rin ang sanhi ng magic at pisikal na pag-atake upang bumaba ng 30%. Medyo nagulat si Jae-hyun nang i-activate ni Hoyon ang skill dahil sa Taunting Roar ay isang mas mataas na skills kaysa sa ordinaryong taunt. Gaya ng inaasahan kay An Hoyon, mayroon siyang mahusay na talento bilang isang mandirigma. Gayunpaman, sa hinaharap, bago bumalik si Jae-hyun, naging B-rank raider lang si Hoyon. Walang nagmamalasakit sa kanya dahil sa kanyang mahinang pag-iisip. Ang kanyang sikat na pangalan ngayon ay mabilis na nasira at naging dahilan kung bakit binansagan si Hoyon na unfortunate genius. Nagtaka si Jae-hyun kung bakit nagbago ang isang bagay na parang kahinaan sa pag-iisip na madaling maayos kay An Hoyon. Nakilala ni Jae-hyun ang potensyal ni Hoyon at nagplanong gawin siyang isang mahalagang partner sa kanya sa kinabukasan, sa pagtutulungan sa isa't isa upang iligtas ang mga buhay. Sina Min Jae-hyun at An Hoyon ay nagsimulang manghuli ng mga halimaw. Nang i-provoke ni Hoyon ang mga halimaw, pinatay sila ni Jae-hyun gamit ang magic. Sa paulit-ulit na ganoong pattern ng pag-atake, silang dalawa sa huli ay kayang talunin ang lahat ng mga halimaw. Ilang sandali pa, dumating si Park Kyung-hoon mula sa Raider Agency at tinanong sina Jae-hyun at Hoyon kung natalo na nilang dalawa ang lahat ng halimaw. Hindi alam ng lalaki mula sa ahensya ng Raider kung paano magsusumbong sa kanyang amo. Hiniling ni Jae-hyun kay Park Kyung-hoon na sabihin na ang ahensya ng Raider ang siyang nagtagumpay sa lahat ito dahil walang maniniwala na dalawang bata ang pumatay sa lahat ng mga halimaw. Ngunit hindi niya yun magagawa dahil ang mga ganoong bagay ay hindi bagay na maaring pagtakpan sa ahensya ng Raider. Iminungkahi ng lalaki na kung ang dahilan ni Jae-hyun ay hindi upang makaakit ng pansin, gagawin niya siguraduhin na hindi ito makakaakit ng pansin. Kasabay na ito, pareho silang makakakuha ng gantimpala para sa pagpatay sa lahat ng mga halimaw. Dahil ayaw ni Jae-hyun na mabunyag ang kanyang sikreto, sinabi ni Jae-hyun sa lalaki na ibigay ang lahat ng reward kay Hoyon. Ang katwiran ni Jae-hyun ay hindi upang makaakit ng atensyon bago ang pagpasok ng Malays Academy. At mas kapaki-pakinabang kung maiparamdam ni Jae-hyun kay An Hoyon ang pagkakautang dahil sa pangyayaring ito. Sinabi ni Jae-hyun kay An Hoyon na tanggapin ang kanyang regalo. Hindi masyadong inisip ni Jae-hyun ang kanyang reputasyon bilang isang raider. Kailangang siguraduhin ni Jae-hyun na hindi alam ng kanyang ama na nakatuon siya sa magic. Para sa kaligtasan ng kanyang ina, hindi dapat maakit ni Jae-hyun ang atensyon ng iba. Si Jae-hyun ay nangangailangan ng kanyang paghihiganti upang maging perpekto. Si Jae-hyun ay lalakas ng higit pa sa kanyang ama mga inaasahan at maghintay hanggang sa tamang panahon bago sirain at laslasin ang kanyang ama sa leeg. Sa kabilang banda, nadama ni An Hoyon na hindi siya karapat-dapat na tanggapin ang regalo ngunit kasama ito. Baka makabayad siya ng kaunti para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Alam ni Jae-hyun ang pinagdadaanan ni Hoyon sa kanyang pamilya. Kaya kinumbinsi niya si Hoyon tanggapin ang regalo para sa kanyang kapakanan. Sa sinabi ni Jae-hyun, pumayag si Hoyon.
Bago umalis si Jaehyun, nakiusap si Hoyan na sabihin ang pangalan at numero ng telepono ng taong nagligtas sa kanya. Lumingon sa kanya si Jaehyun at sinabing huwag masyadong mahigpit dahil magkasing edad lang sila. Bukod dito, pareho silang mga prospective na estudyante ng Malays Academy, kaya malamang na madalas silang magkita sa hinaharap. Sa ganoong paraan, natapos ang paghahanda ni Jaehyun para sa pagpasok sa Malays Academy. Noong admission day ng Malays Academy, nakita si Jaehyun na nakatayo sa tabi ni Yoojung na kinakabahan. Siyempre, naroon din si An Hoyan, excited ang ibang estudyante sa presensya ni Hoyan dahil sikat siya. Ang nakakuha ng atensyon ni Jaehyun ay ang presensya ni Soo-ina, isang taong magiging S-rank magician sa hinaharap. Kung gagawing kasama ni Jaehyun si Soo-ina, mas magiging advantage ito. Maya-maya ay may lumabas sa stage. Siya ang pinuno ng akademya, si Gu Ja-in. Mula nang lumitaw si Gu Ja-in, si Jaehyun ay may mukha na hindi kaaya-aya sa mata. Hindi makakalimutan ni Jaehyun ang mukha ng ulo ng akademya, dahil siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Kim Yoo-jung. Matapos makapasok sa akademya, mabilis na naging top 3 magician si Kim Yoo-jung. Sa pagkakataong ito, hindi hahayaan ni Jaehyun na mamatay si Yoojung. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gu Ja-in na sa seremonya ng pagtanggap ng Malays Academy, magkakaroon isang espesyal na kaganapan ang inihanda. May laro kung saan ang mga nakatatanda at mga bagong estudyante ay nagnanakaw ng mga name tag ng bawat isa. Biglang lumitaw ang isang magic circle na may napakalaking range. Agad na hinawakan ni Jaehyun ang kamay ni Yoojung para hindi mahiwalay dahil delikado kung nangyari yun. Agad na lumipat ang mga bagong estudyante sa ibang mundo. Si Jaehyun na nakahawak sa kamay ni Yoojung ay nalipat sa iisang lugar. Binalak ni Jaehyun na manghuli ng mga senior kasama si Kim Yoojung, gayunpaman, biglang lumitaw ang isang variable. Nang lingunin ni Jaehyun, nakita niya ang isang babaeng may itim na buhok at kayumanggi ang mga mata. Ipinanganak bilang isang henyo na may marka ng magic aptitude na 72. Siya ang isa sa nauna ni Jaehyun. Buhay ang naging isa na nagpabago sa pananaw ng mundo sa mga mago. Siya rin ang naging pangalawang S-rank raider pagkatapos ni Yoo Sung-gyeon. Ang babaeng iyon ay si Soo-ina. Ang bagong ng mag-aaral ay ginanap sa isang demi-plane na nilikha ng magic. Sa lugar na iyon, posible para sa isang tao na gumawa ng isang bagay na maaring imposible sa totoong mundo. Gaya ng pagtatakda ng daloy ng oras o pag-alis ng mga limitasyong umiiral sa totoong mundo. At sa lugar na iyon, humigit kumulang 5% ng mga bagong estudyante ang nabigo bawat taon. Ang pangyayaring iyon ay napakahirap at iisipin ng mga tao kung gaano sila kaina. Hindi mapabayaan ni Jaehyun ang pagbabantay lalo na sa harap ni Soo-ina. Pagkatapos ay lumitaw ang isang interface sa himpapawid na may ipinakitang mukha ni Gu Ja-in. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng kaganapan sa hunting ng mga bagong mag-aaral. Sa demi-plane, lahat ng mga estudyante ay maaari lamang gumamit ng mga skills sa rank C at mas mababa, at sa tuwing magnanakaw ang isang estudyante ng name tag ng kalaban, makakakuha sila ng mga puntos. Kapag ang isang senior ay nagnakaw ng name tag ng bagong estudyante, makakakuha sila ng 10,000 puntos. Sa kabilang banda, nang nakuha ng isang bagong estudyante ang name tag ng senior, makakakuha sila ng 100,000 puntos. Sa mga puntos na nakolekta, maaari ito ang magamit sa mga pasilidad ng akademya. May na-realize si Jaehyun kung pwede lang siyang gumamit ng rank C skills and below, it means that his a rank skill, lightning chain, ay pinagbawal, ngunit walang binanggit si Gu Ja-in tungkol sa mga unique skills. Ipinaliwanag ni Gu Ja-in na ang lahat ng mga skills ginamit ay hihina sa 10% ng kanilang orihinal na kapangyarihan. Upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, kaya hindi na kailangang mag-alala ang mga mag-aaral na masaktan. Ang mga salita ni Gu Ja-in ay walang kaparehas kay Jaehyun. Hindi lamang siya walang sinabi tungkol sa unique skills, wala rin siyang sinabi tungkol sa limitasyon sa stats ng isang tao. Ang nais ni Gu Ja-in ay malinaw na ihiwalay ang mga walang kwentang estudyante mula sa mga mahuhusay na estudyante. Pagkatapos ng paliwanag ni Gu Ja-in, dinala ni Jaehyun si Yoojung para maghanap ng masisilungan at manang pahinga dahil kailangan nilang mabuhay ng 3 araw doon. Sa demi-plane, may ilang bagay na magagamit para mabuhay. Gaya ng trap, na nagbibigay ng debuff, isang fountain na maaaring magpagaling,
at Nightmare Forest na ay isang ecosystem para sa paghahanap ng pagkain at proteksyon. Kung gustong mabuhay ng 3 araw doon, ang paghahanap ng masisilungan ang pinakamahalaga dahil kailangan na ito isang lugar upang manirahan bago man ang plano ng lahat. Nang papaalis na sila ay biglang pinigilan ni Yoo-jung si Jae-hyun at sinabing imbitahan si Soo-ina sa party dahil mas mabuti na may isa pang tao sa kanilang panig. Pareho din ang iniisip ni Jae-hyun kay Yoo-jung, ngunit si Soo-ina ay hindi isang variable na magagawang makontrol ni Jae-hyun, bagamat ang alam niya ay mula sa balita, maraming nangyari kung saan nawala si Soo-ina sa sarili at isinakripisyo ang buhay ng maraming tao. Ipinaliwanag ni Jae-hyun kay Yoo-jung na huwag madaling magtiwala sa isang tao dahil paano kung ang taong pinagkatiwalaan nila nagtaksil sa kanila, pero sa mata ni Yoo-jung, si Soo-ina ay kamukha ni Jae-hyun noong bata pa siya. Tapos nilapitan ni Yoo-jung si Soo-ina para yayain na sumali sa party kasama niya. Nang imbitahan siya ni Yoo-jung, sinabi ni Soo-ina na isipin ito mamaya dahil may kaaway papalapit. Tiyak, naririnig nila ang tunog ng isang bagay na napiunit sa hangin. Kasabay ng tunog na iyon, isang hindi kilalang tao ang dumapo sa kanilang harapan. Nakita nila ang isang lalaki na may malaking katawan at isang batang babae na blonde ang buhok. Sila ay mga senior sa warrior class, sabi ni Jae-hyun. Harapin agad ang mga senior, tutal imposible naman silang makatakas. Dahil naalala ni Jae-hyun na ang babaeng senior ay may natatanging kakayahan na makakahanap ng mga target sa loob ng radius na 300 kilometro, tinawag na search ang skill. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, binunot ng lalaking senior ang kanyang espada at agad na inatake ang espada patungo kay Jae-hyun. Kahit na ang pag-atake ay nanggaling sa kanyang senior, ito ay isang mapurol na pag-atake para kay Jae-hyun. Ginalaw niya ang kanyang mga binti at pinaikot ang kanyang katawan at madaling nakaiwas dito. Lahat ng tuloy-tuloy na pag-iwas ni Jae-hyun ay mukhang natural. Ang pag-atake ay nagpatuloy lamang sa paghiwa sa hangin at hindi pinutol ni isang buhok si Jae-hyun. Samantala, madaling naiwasan ni Jae-hyun ang pag-atake, pagkatapos ay hinawakan niya ang espada ng senior. At sinabi kung paano mabubuhay ang mga senior niya gamit ang isang mahinang skills, pagkatapos ay nabasag ang espada na hawak niya matapos kuyutin ni Jae-hyun ang kamay niya. Tinakat ni Jae-hyun ang senior at binigyan siya ng 3 segundo para iwan ang name tag niya. Bakas sa mukha ng senior ang takot, hindi na nagpatagal pa si Jae-hyun at sinuntok siya sa mukha. Napasubsob sa lupa ang senior at agad na nawala ng lakas at unti-unting naglaho. Pagkatapos ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang player na si Shin Jun-sang ay tinanggal, at ang player na si Min Jae-hyun ay nakakuha ng 100,000 puntos. Sa loob ng sentro ng control room ng akademya, nakita si Gu Jae-in na gumagawa ng isang nakakatakot na ekspresyon at medyo interesado kay Jae-hyun. Bumalik sa labanan sa demi-plane, hiniling ni Jae-hyun kay Yoo-jung na maghanda upang talunin ang isa pa senior. Hindi maganda ang sitwasyon ng babaeng senior, kahit bagong estudyante ang kaharap niya. 3 laban sa isang ay masyadong mapanganib para sa kanya. Pinlano niyang talunin ang isa sa 3 bagong estudyante at pagkatapos ay tumakas. Mabilis na umaakyat kay Yoo-jung. Sa ganoong sitwasyon, napakakalma ni Jae-hyun at pinag-aralan ang mga galaw ng kanyang senior. Isang matalinong desisyon na gumawa ng isang sorpresang pag-atake at pagkatapos ay tumakas, ngunit maaari ito ang gumana kung si Kim si Yoo-jung ay isang ordinaryong tao. Agad namang gumawa ng magic barrier si Yoo-jung na may mabilis na reaksyon. Nabigo ng husto ang plano ng sorpresang pag-atake ng senior girl. Nang magkaroon ng pagkakataon na nagkaroon ng gap, gusto ni Jae-hyun na tulungan si Yoo-jung. Habang naghahanda si Jae-hyun sa paggawa ng mahika, nagkaroon ng spell cast mula kay Soo-ina. Isang espada na may maningning na liwanag ang lumitaw na lumulutang sa hangin. Iyon ang unique skills ni Soo-ina, ang Falchion ng Alfheim. Ang mga espada ay lumipad sa hindi kapani-paniwalang bilis at agad na napiunit sa katawan ng senior. Pagkatapos na ito, nahihiyang nagtanong si Soo-ina kung nakakaabala ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay tinanong ni Soo-ina kung available pa ba ang alok na imbitahan siya sa isang party, na malugod niyang tinanggap. Nang makita si Soo-ina na iba sa kanyang nakaraan, binago ni Jae-hyun ang kaunting impormasyon tungkol sa kanya. Ngayon si Soo-ina ay isang tahimik, kainahinala, at napaka-curious na tao. Sa pangyayaring ito, nabuo ang party ni Jae-hyun kasama ang 2 miyembro,
sina Kim Yoo-jung at Soo In-na. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap.